Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Maaring sa mga oras na ito, ikaw ay buhay, humihinga, gumagalaw at nagtatrabaho. Maaring ikaw ay nabubuhay sa kaginhawaan o nakakaranas ng paghihirap. Alam mo ba na sumisikat at lumulubog ang araw sa isang lugar ay may ipinapanganak na isang bata. Ngunit sa isang lugar ding iyon ay may namamatay palagi. Ang buhay ng tao ay pansamantala lamang dito sa mundo. Ngunit saan kayo patungo pagkatapos ng kamatayan? Kahit sabihin mong reliyoso ka o hindi ka naniniwala sa anumang relihiyon, kailangan mong sagutin ang pinakamahalagang katanungang ito. Dahil pagkatapos ng maikling buhay dito sa lupa, ang tao ay pupunta sa kanyang walang hanggang tadhana. Ngunit saan pupunta ang iyong kaluluwa? Sa sementeryo ba kung saan tayo inililibing ay hindi maikukulong ang iyong kaluluwa kahit pa sunugin ang iyong katawan sa libingan, hindi mauubos ang iyong kaluluwa. Kung ikaw ay namatay sa ilalim ng dagat, ang iyong kaluluwa ay hindi malulunod. Pagkatapos ng kamatayan, ano ang mangyayari kapag namatay ako? Sa kabilang buhay, ang inyong kaluluwa ay ang tunay na kayo. Gumawa ka man ng mabuti o masama, nang ikaw ay nabubuhay pa sa lupa. Maaring ikaw ay sumasamba ng taos-puso. Maaring ikaw ay makaramdam ng panghihinayang sa mga nagawa mong masama. Maaring nagsisisi ka at nais mong ibalik ang mga ninakaw mo. Ang lahat ng ito ay kailangang pagbayaran mo. Ngunit may paraan na hindi ka magbabayad para sa mga sarili mong kasalanan. Ang Diyos, ang matuwid na hukom ng mundo, ay nakakaalam ng iyong mga kasalanan at buhay. Walang anumang maitatago sa Kanya. Kung ikaw ay may mga kasalanan, ay hindi kailan makakapasok sa langit na puno ng kaligayahan at kalawalatian. Ito ang ating hinaharap na mundo. Ang Diyos na ito ay Diyos din ng pag-ibig. Siya ang nagdisenyo ng paraan para sa pagtubos ng inyong buhay at ng iyong kaluluwa. Dinala ni Jesus ang iyong mga kasalanan sa kanyang sarili nang siya ay magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pinagkaloob ng Diyos ang pinaka mabuting bagay mula sa langit bilang isang sakripisyo para sa iyong mga kasalanan. Tandaan mo na mahal ka ni Jesus. Ito ang hamon para sa iyo. Kaya mo bang manalangin at aminin ang mga kasalanan mo sa Kanya? Handa ka bang magsisi at maniwala kay Jesus, ang tagapagligtas na anak ng Diyos? Manumbalik ka at italaga mo sa Kanya ang buhay mo, sa Kanya ang pangako niya, kapayapaan sa iyong kaluluwa at maluwalhating buhay pagkatapos ng kamatayan. Natitiyak mo na mararanasan
ang isang walang hanggang tahanan na may malaking kagalakan at kaginhawahan para sa iyong kaluluwa, kapiling ng Diyos na buhay. Ngunit sa lahat ng tumatanggi kay Jesus, sa pag-ibig na ipinakita niya sa krus, ang pagkawasak at walang katapusang apoy ay naghihintay sa kanila na matitigas ang puso. Ang banal na Biblia ay nagbabala tungkol sa nalalapit na huling paghukom ng buong mundo. Bago ito mangyari, ay magkakaroon ng digmaan sa lahat ng lugar. Ang mga bansa ay malilito at mababalisa. Ang mga bansa ay maglalaban-laban sa isa't isa dahil sa pagkakaiba ng mga saloobin at opinyon. Magkakaroon din ng mga lindol at salot sa iba't ibang lugar. Ang masama ay lalong magpapakasama. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kaligayahan kaysa sa mga bagay na ibigin sa Diyos. Ang ating panahon ngayon na nakikita mo ba ang katuparan ng mga hula na ito? Ano man ang katayuan mo sa buhay, ikaw man ay mayaman o mahirap, sikat o hindi, anuman ang iyong kulay mo o lahi, tandaan mo na isang araw ay tatayo tayo sa harap ng ating Diyos upang hatulan ayon sa ating mga ginawa. Ngayon, gumawa ka ng pagpili bago mahuli ang lahat. Tandaan mo, ngayon ang araw ng kaligtasan mo.